Sa gitna ng isang maulang gabi sa Maynila, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang maliit na mesa. Ang liwanag mula sa isang lumang desk lamp ay bahagyang nagpapakita ng kalumaan ng kanyang apartment. Ang mga dingding ay may mga bitak na tila mga galit na ugat at ang sahig na kahoy ay may kaluskos sa bawat hakbang. Sa labas ng bintana, ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. Ang bawat patak ay parang mahinang tugtugin ng kalungkutan. Si Laika, 28 taong gulang, ay laging tahimik at nag-iisa. Hindi siya mahilig sa mga tao. Sa opisina, ang kanyang mga kasamahan ay palaging nagkakatuwaan sa mga usapan at kwentuhan. Ngunit si Laika ay palaging nasa sulok, abala, sa trabaho at hindi nakikihalubilo. Hindi niya rin alam kung paano magsimula ng usapan o kung paano makihalubilo. Sa kanyang isipan, mas ligtas ang mag-isa. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang bigat ang hangin. Habang nagsusulat si Laika sa kanyang journal, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok kahit na sarado ang lahat ng bintana at pinto. Napatingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay napadako sa madilim na sulok ng sala. Wala siyang nakita, ngunit hindi niya maikakaila ang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Imagination ko lang siguro, bulong niya sa sarili, pilit na binabaliwala ang kakaibang pakiramdam. Ngunit ang kaluskos mula sa sahig ay biglang nagparamdam muli. Tumigil siya sa pagsusulat at pinakinggan ang paligid. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging mas mahina at ang kaluskos ay mas naging malinaw. Para bang may mabigat na paa na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanya. May tao ba? Mahinang tanong ni Laika kahit alam niyang siya lang ang naroon. Ang boses niya ay halos nalunod ng tunog ng ulan. Wala siyang narinig na sagot, ngunit ang lamig ay tila dumoble at ang amoy ng kahoy na inaamag ay mas tumindi. Nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig. Umaasang mapapakalma nito ang kanyang kaba. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng lababo, naramdaman niya ang bigat ng isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Napatalon siya at nabitawan ng baso na nabasag sa sahig. Agad siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. "Huwag kang matakot," isang boses ng babae ang nagsalita sa likod niya, malambot ngunit malinaw. Napahawak si Laika sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok. Nang humarap siya, nakita niya ang isang dalaga, mga 18 taong gulang ang itsura. Nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon, ngunit ang kanyang mukha ay maputla, halos parang hindi tao. Ang mga mata nito ay may kakaibang ningning, parang mga bituin sa madilim na kalangitan. "Sino ka?" tanong ni Laika, nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatili. "Ako si Evelyn," sagot ng dalaga. Ngumiti ito, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan." "Multo ka ba?" diretsahang tanong ni Laika kahit na alam na niya ang sagot. Ang malamig na hangin, ang kakaibang presensya, lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Tumango si Evelyn, ngunit nanatiling kalmado. "Oo, pero hindi mo kailangan matakot sa akin. Parang matagal na akong nandito." Ay, halos hindi makapagsalita si Laika. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Bakit may multo sa apartment na ito? At bakit siya nito kinakausap? Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong kakaibang pakiramdam na tila nagpapagaan ng kanyang loob. Ang presensya ni Evelyn ay hindi mabigat o nakakatakot tulad ng inaasahan niya. Sa halip, ito ay parang isang malamig na hangin sa gitna ng mainit na araw. Kakaiba, ngunit hindi masakit. "Ba't ka nandito?" mahina niyang tanong. Pilit na nilalabanan ang kanyang takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lababo.
na parang iyon lang ang kanyang koneksyon sa realidad. Matagal na akong nakatira dito, bago pa man naging apartment ito, sagot ni Evelyn. At ikaw ang unang nakaramdam sa akin. Hindi alam ni Laika kung paano niya iyon tatanggapin. Hindi siya naniniwala sa mga multo noon, ngunit ngayon narito siya kaharap ang isa at sa kabila ng lahat, hindi niya magawang umalis o itaboy si Evelyn. Sa halip, ang kanyang kuryosidad ay unti-unting nangibabaw sa kanyang takot. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ngumiti si Evelyn, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang ngiti ay may halong saya at lungkot. Hindi ko rin sigurado, pero sa tingin ko, pareho tayong may kailangang matutunan mula sa isa't isa. Bago pa man makapagtanong muli si Laika, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa apartment at ang tunog ng ulan ay tila mas lumakas, halos parang isang sigaw. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Evelyn. Ngunit ang lamig na naiwan sa hangin ay parang paalala na hindi yun isang panaginip. Habang tahimik na pinupulot ni Laika ang piraso ng nabasag na baso sa sahig, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Evelyn. At higit sa lahat, bakit tila hindi niya kayang takasan ang kakaibang koneksyon nila sa isa't isa. Sa gitna ng isang maulang gabi, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang maliit na sala. Ang ilaw mula sa lumang lampshade ay pilit na binubura ang mga anino sa dingding, ngunit tila may buhay ang mga ito, gumagalaw kasabay ng bawat pag-uga ng kurtina. Sa labas, ang ulan ay tila walang balak humupa, bumubuhos ng parang may hinahabol. Ang tunog ng patak nito sa yero ay parang isang hindi kilalang awitin na paulit-ulit sa kanyang isipan. Matagal nang nanirahan si Laika sa lumang apartment na ito sa Maynila. Simple, may kalumaan, ngunit sapat na para sa isang tulad niyang hindi sanay sa magulong mundo ng mga tao. Hindi niya kailanman inasahan na ang lugar na ito, na dati inaakala niyang tahimik at ligtas, ay magiging daan para sa isang kakaibang karanasan na magbabago ng kanyang buhay. Noong una, ang mga tunog ay tila normal lamang, kaluskos sa sahig, mahihinang yabag, at minsan parang may bumubulong sa dilim. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang mga ito naging mas malinaw, mas nakakatakot. Kanina lamang, habang siya ay nakahiga sa kama, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay sa tabi niya, parang may umupo. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Nang tumingin siya sa kanyang kaliwa, wala siyang nakita kundi ang madilim na silweta ng kanyang lampara. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Habang siya tahimik na nagkakape, narinig niya ang isang boses mula sa likod. Maliit, magiliw, ngunit hindi maitatangging malamig. Uy, ang lungkot mo naman. Halos mabitawan ni Laika ang tasa. Agad siyang tumayo, nanginginig at tumingin sa paligid. Ngunit walang tao. Ang kanyang dibdib ay bumilis ang tibok at ang malamig na hangin ay tila dumoble ang lamig. Sino ka? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Walang sumagot. Tahimik ang paligid maliban sa ulan. Akala niya'y guni-guni lamang iyon, kaya't bumalik siya sa kanyang upuan. Ngunit bago pa siya makaupo, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang likod. Dito lang, anak ko, sabi ng boses. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Sa wakas lumingon siya at doon niya nakita ang isang batang babae na nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang buhok ay mahaba at basa, parang bagong salta mula sa ulan. Ngunit ang kakaiba sa batang ito ay ang kanyang balat, maputlang maputla, halos parang hindi siya totoo. Sino ka? Muling tanong ni Laika, mas mahina na ngayon, halos pabulong. Evelyn, dito ako nakatira dati. Ikaw, sino ka? Tanong bata. Kaswal na parang nag-uusap lang sila bilang magkapitbahay.
Hindi makapagsalita si Lika. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Evelyn. Pilit na iniisip kung paano ito posible. Ngunit bago pa siya makaisip ng kahit anong, ngumiti si Evelyn. Isang ngiting tila puno ng inosenteng kasiyahan. "Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan," sabi nito. "Matagal na akong nandito, ikaw lang ang unang pumansin sa akin." Ang mga salita ay nagbigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Laika. Napansin anong ibig sabihin. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi niya maitangging may kung anong kalmadong hatid ang presensya ng batang ito. "Bakit? Bakit ka nandito?" tanong ni Laika. Halos hindi naririnig ang sarili sa lakas ng ulan. "Dahil wala akong ibang mapuntahan," sagot ni Evelyn, bahagyang yumuko. "Ikaw? Bakit ka nandito?" Hindi alam ni Laika kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng lungkot para sa batang ito. Ang tanong ay simple, ngunit parang tumagos sa kanyang puso. Bakit nga ba siya nandito? Bakit nga ba siya mag-isa? Bago pa siya makasagot, biglang kumulog ng malakas. Napatingin si Laika sa bintana at nang bumalik ang kanyang tingin kay Evelyn, wala na ito. Ngunit ang lamig ng hangin ay nanatili, parang isang paalala na totoo ang lahat ng nangyari. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit. Sino si Evelyn? At bakit siya tila konektado sa kanya? Sa gitna ng isang maulang gabi, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang lumang apartment. Ang ilaw ng maliit na lampara sa tabi ng kama niya ay bahagya lamang nagbibigay liwanag sa kwarto, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, bumabagsak sa bubong na tila musika ng kalungkutan. Sa kabila ng pagod mula sa trabaho, hindi niya magawang matulog. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Isang malamig na hangin na tila gumagapang sa kanyang balat kahit na sarado ang bintana. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang mahihinang kaluskos sa kusina. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinilit niyang huwag pansinin ito, iniisip na baka daga lamang o hangin na naglalaro sa mga lumang kahoy na sahig. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng tila baso na gumalaw, napilitan siyang bumangon. Dahan-dahan siyang lumakad, hawak ang isang flashlight na may bahagyang kumukurap na ilaw. Pagdating niya sa kusina, walang tao. Ngunit ang isang baso ay nakahulog mula sa mesa na basag na sa sahig. Napalunok si Laika, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinulot ang piraso ng baso. Sa likod niya, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan, tila may presensya na nagmamasid. Hindi niya magawang lumingon. "Laika," isang boses ang narinig niya. Malambot, magiliw, ngunit sapat na upang magpatayo ng balahibo niya. Napalingon siya ng mabilis at doon niya nakita ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng bintana. Bata, may maamong muka. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay mahaba, itim na itim, at ang mga mata niya ay tila puno ng kagalakan na may halong lungkot. "Wow, oh, sino ka?" tanong ni Laika, halos hindi makasalita dahil sa kaba. Ngumiti ang babae. "Ako si Evelyn," sagot nito. Ang boses ay tila musika sa gitna ng katahimikan. "Huwag kang matakot." Ngunit paano hindi matatakot si Laika? Ang kanyang katawan ay naninigas at ang kanyang utak ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Multo ka ba?" tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Tumango si Evelyn, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili. "Oo, pero hindi kita sinasaktan. Hindi mo ba napansin? Matagal na kitang pinapanood. Hindi ko lang alam kung paano magpakita sa'yo." Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Laika. "Bakit? Ano ang gusto mo sa akin?" Lumapit si Evelyn, ngunit hindi niya tinapakan ng sahig. Tila lumulutang siya. "Wala akong masamang intensyon. Nakikita ko lang na malungkot ka, parang ako noon. Gusto ko lang makipag-usap.
Baka kailangan mo ng kaibigan. Kaibigan, multo, parang biro, ngunit sa kabila ng takot ni Laika, may kung anong bagay sa presensya ni Evelyn ang nagpapakalma sa kanya. Ang mukha ng multo ay puno ng sinseridad at sa bawat salita nito, may kung anong init na tumatagos sa malamig na hangin ng kwarto. Paano ka naging multo? Tanong ni Laika, bahagyang na nagpapakalma sa sarili. Umupo si Evelyn sa lumang sopa. Ang kanyang bestida ay bahagyang gumalaw na parang hinahaplos ng hangin. Dito ako lumaki. Ang apartment na ito dati itong tahanan namin. Pero nang lumipat ang pamilya ko, naiwan ako, nagkasakit ako at hindi ako nakaligtas. Simula noon nanatili na lang ako dito. Parang bahagi na ako ng lugar na ito. Hindi alam ni Laika kung paano tatanggapin ang kwento ng multo. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang lungkot para kay Evelyn. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong niya. Tumango si Evelyn. Oo, pero hindi na ako malungkot. Masaya ako na nandito ka. Parang may dahilan ulit ako para manatili. Na mga salitang iyon ay tumama kay Laika. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nag-iisa. Walang masyadong kaibigan, walang pamilya na malapit. Ang kanyang buhay ay umiikot sa trabaho, pagkain at pagtulog. Ngayon, sa harap ng isang multo, naramdaman niyang may koneksyon. Ngunit bago pa siyang makapagsalita, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kwarto. Napatingin si Evelyn sa direksyon ng tunog. Ang kanyang maamong mukha ay biglang nagbago. May halong pag-aalala. Laika, may iba pang narito. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng bumbilyang halos maubusan na ng ilaw, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang maliit na mesa sa kusina. Sa labas ng bintana, dinig ang walang tigil na pagpatak ng ulan. Ang tunog nito ay parang isang lumang kanta na paulit-ulit ngunit hindi kailanman nakakainip. Sa kabila ng malamig na gabi, may kakaibang init na bumalot sa kanyang dibdib. Isang init na dulot ng kaba. Mula na nang lumipat siya sa lumang apartment na ito sa Maynila, tila may mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa unay inakala niya na ang lahat ng naririnig niya ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ang mahihinang kaluskos sa sahig, ang biglang paggalaw ng kurtina kahit walang hangin, at ang tila boses na tumatawag sa kanyang pangalan sa kalaliman ng gabi. Ngunit nitong huli, hindi na niya kayang balewalain ang mga palatandaang may ibang nilalang na kasama niya sa bahay na ito. Noong una, takot ang nangingibabaw. Sa tuwing naririnig niya ang mga kakaibang tunog, mabilis niyang sinasara ang pintuan ng kanyang kwarto, nakatalokbong ng kumot at nagdadasal na sana'y magising siya kinabukasan na parang wala lang nangyari. Ngunit ngayong gabi, iba. May kung anong nagtulak sa kanya upang manatiling gising at harapin ang anuman o sinuman ang naroon. Habang iniinom ang malamig na kape na kanina pa niya nilulunod sa asukal, naramdaman niya ang bahagyang pagbaba ng temperatura sa paligid. Tumayo ang balahibo niya sa braso at sa gilid ng kanyang mata may naaninag siyang anino. Agad niyang nilingon iyon ngunit wala siyang nakita. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung sino ka man, mahina niyang sabi ng halos pabulong, pakita ka na lang, ayoko na ng ganito. Sa kanyang pagkagulat, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa likod niya. Bigla niyang naramdaman ang malambot na paghaplos sa kanyang balikat. Napalingon siya at doon niya nakita ang isang dalaga na nakatayo sa harap ng mesa. Nakaputing bestida ito na tila lumanang ngunit malinis. Ang mukha nito'y maputla ngunit magiliw at ang kanyang mga matay puno ng kuryosidad at saya. Ay, bati ng dalaga. Ang boses nito'y malinaw ngunit may bahagyang lungkot. Ako si Evelyn, nanigas si Laika sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya, tatakbo,
o magpapakabait na lang. Ngunit ang hindi niya inasahan ay ang kanyang sariling sagot. "Ah, anong kailangan mo?" Ngumiti si Evelyn, isang ngiting parang kayang tunawin ang kahit anong takot. "Wala naman akong kailangan, gusto lang kitang makilala. Matagal na kitang pinapanood, pero parang lagi kang malungkot." Naawa ako. "Pinapanood?" Halos maubusan ng boses si Laika. "Matagal na ba kitang, kasama dito?" Tumango si Evelyn. "Oo, pero huwag kang mag-alala, hindi ako masama, ayaw ko lang kasing magpakita agad kasi baka matakot ka." "Eh, multo ka ba?" Tanong ni Laika. Bagamat halata naman ang sagot, hindi niya alam kung bakit, ngunit unti-unti nang nawawala ang takot niya. Marahil dahil sa maamong mukha ni Evelyn o baka dahil sa kakaibang init na dulot ng kanyang presensya. "Oo," sagot ng dalaga, "pero hindi ako nananakit. Gusto ko lang ng kausap." Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman ni Laika ang bigat ng kanyang pag-iisa. Hindi niya maitanggi ang katotohanang totoo ang sinabi ni Evelyn. Lagi nga siyang malungkot. Sa trabaho tahimik siya, sa bahay lalo na. At ngayon isang multo pa ang nag-aalok ng pagkakaibigan. "Bakit ako?" tanong niya. "Bakit hindi ka na lang umalis?" Hindi sumagot si Evelyn. Sa halip, naupo ito sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa ibabaw nito. Tinitigan niya si Laika ng diretso sa mata. Sa mga mata niyang iyon, may misteryong hindi maipaliwanag. "Dahil kailangan mo ako," sabi ni Evelyn sa wakasang. "At sa totoo lang, kailangan din kita." Napalunok si Laika. Sa kabila ng lamig ng gabi, tila mas ramdam niya ang bigat ng sinabi ni Evelyn kaysa sa malamig na hangin. Sa pagitan ng patak ng ulan sa labas, ang katahimikan nila ay parang bumabalot sa buong silid. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit may kung anong bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang bumukas. Sa gitna ng malamlam na ilaw mula sa lumang bombilya, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang maliit na apartment. Ang ulan sa labas ay walang tigil sa pagbuhos. Ang tunog nito parang nagtatangkang punan ang katahimikan ng kanyang gabi. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakahain ng isang tasa ng malamig na kape at ang isang librong ilang linggo nang hindi natatapos basahin. Sinubukan niyang mag-focus, pero ang isip niya ay tila hinihila ng isang bagay na mas malalim, mas misteryoso. Simula nang lumipat siya rito, hindi na siya lubos na mapakali. May mga gabing nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw kahit walang hangin, at ang mahihinang kaluskos mula sa sahig ay para bang may mga hakbang na naglalakad sa paligid. Pero ngayong gabi, mas malakas ang presensya, mas matindi. "Siguro overthinking lang ako," bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalma ang tibok ng puso. Ngunit sa oras na iyon, narinig niya ang isang mahinang hagigik, isang tawa na parang mula sa isang batang babae. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang tunog ay hindi nagmula sa labas. Nasa loob ito, nasa mismong kwarto niya. "May tao ba diyan?" tanong niya. Nanginginig ang boses, walang sumagot. Pero naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang balikat kahit sarado ang lahat ng bintana. Tumayo ang balahibo niya sa batok. Hindi niya alam kung tatakbo siya palabas o magtatago sa ilalim ng kumot. Sa isang iglap, biglang nga nagpatay-sindi ang ilaw. Sa kabila ng takot, napapikit si Laika, umaasang matatapos na ang kakaibang pangyayari. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya sa nakita isang batang babae, mga 18 ang edad, nakatayo sa tabi ng kanyang lamesa. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng simpleng puting bestida at ang iyong mga mata ay puno ng kuryosidad. "Hi!" Masiglang bati ng dalaga na parang normal lang ang lahat.
Pasensya na kung natakot kita. Ang tagal na kitang gustong makausap. Halos mabitawan ni Laika ang tasa ng kape. Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Nanginginig ang boses niya, pero hindi niya maikubli ang gulat. "Ako si Evelyn," sagot ng dalaga. Nakangiti pa rin. "Dito ako nakatira." Dati akong nakatira rito, matagal na, pero well, hindi na ako buhay. Natigilan si Laika. Hindi niya alam kung tumakbo palabas o makipag-usap. Pero sa kabila ng takot, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi galit o puot ang presensya ng dalaga. Sa halip, tila ito'y puno ng lambing at saya. "Hindi mo kailangang matakot," dagdag ni Evelyn. "Hindi ako masamang multo. Gusto lang kitang makilala. Lagi kasi kitang nakikita dito at parang malungkot ka." Hindi agad nakasagot si Laika. Totoo, matagal na siyang pakiramdam ay nag-iisa. Ang araw-araw na trabaho sa opisina, ang paulit-ulit na routine, at ang kawalan ng malalapit na kaibigan. Lahat ng ito'y unti-unting bumigat sa kanyang dibdib. Pero paano nalaman ng isang estrangherong multo ang tungkol dito? Bakit mo? Bakit mo ako pinapansin?" Tanong niya halos pabulong. "Alam mo, Laika," sagot ni Evelyn, dahan-dahang lumapit sa kanya. "Parang ikaw, dati rin ako mahiyain. Hindi ako marunong makipagkaibigan. Pero nung namatay ako, na-realize ko na ang buhay ay masyadong maikli para hindi subukan. Kaya nandito ako para tulungan ka. Ayos lang ba iyon?" Hindi alam ni Laika kung ano ang sasabihin. Ang takot ay napalitan ng pagkalito, at sa ilalim nito, isang maliit na pakiramdam ng pag-asa. Pero bago pa man siya makasagot, biglang nagpatay-sindi ulit ang ilaw, at sa isang iglap, nawala si Evelyn. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang amoy ng kahoy na inaamag. Naiwang nag-iisip si Laika habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Sino nga ba talaga si Evelyn? At bakit parang may koneksyon sila na hindi niya maipaliwanag? Tag-ulan noon, at ang tunog ng ulan ay parang maliliit na daliring kumakatok sa bintana ng lumang apartment ni Laika. Tahimik ang gabi, maliban sa mahihinang kaluskos na parang nagmumula sa likod ng mga lumang kasangkapan. Nakaupo si Laika sa lumang sopa, nakabalot sa makapal na kumot, habang ang kanyang laptop ay nakapatong sa maliit na mesang kahoy. Hindi siya mapakali, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na lamig na bumabalot sa kanyang paligid, parang may nakatingin. "Siguro imahinasyon ko lang ito," bulong niya sa sarili habang pilit na iniiwasan ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Pero kahit anong pilit niyang mag-focus, hindi niya maialis ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Nagsimula ito ilang linggo pa lang ang nakalipas. Tuwing 10:00 ng gabi, may naririnig siyang mahihinang yabag sa sahig, kahit siguradong siya lang naman ang nasa apartment. Minsan may mga bagay na nawawala. Isang ballpen, isang pares ng hikaw, tapos bigla na lang lilitaw sa lugar na hindi niya maalala na inilagay niya. At ang pinaka nakakakilabot, ang malamig na paghaplos sa kanyang balikat noong isang gabi na halos mapasigaw siya. Ngayon, naroon na naman ang tunog, kaluskos sa likod ng lumang aparador. Napalunok si Laika, pilit na pinapalakas ang loob. Tumayo siya, dala ang maliit na flashlight. "Okay, tama na, sino ka man, magpakita ka na." "Hindi ako natatakot," sabi niya, kahit halata sa kanyang boses ang nanginginig na kaba. Sa paglapit niya sa aparador, biglang huminto ang kaluskos. Tahimik. Naramdaman niya ang bigat ng hangin, parang ang buong paligid ay naghintay sa susunod na mangyayari. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng aparador. Walang laman, kundi mga lumang damit at sapatos na hindi niya pag-aari. Napaatras siya, bumalik sa sopa,
at halos maiyak sa kaba. "Pasensya na kung natakot kita," biglang sabi ng isang boses. Napatalon si Laika. Ang boses ay malinaw, magiliw, pero malamig na parang hangin ng taglamig. Sa isang sulok ng kwarto, may anyo ng isang dalaga. Nakasuot ito ng lumang damit na parang mula pa noong dekada 90. Ang buhok nito ay mahaba at ang mukha ay maganda, ngunit parang may lungkot na hindi maipaliwanag. "Ako si Evelyn," sabi ng dalaga, ngumingiti ng bahagya. "Huwag kang matakot, hindi makapagsalita si Lika." Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa anyo ng dalaga, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. "Mumulto ka ba?" tanong niya halos pabulong. Tumango si Evelyn. "Oo, pero hindi ako masama, gusto ko lang makipag-usap." Bakit ako?" tanong ni Laika. Ang boses niya ay puno ng kaba at pagtataka. "Matagal na akong nandito," sagot ni Evelyn. "Pero ikaw lang ang unang nakaramdam sa akin, parang may connection tayo." Napalunok si Laika, hindi alam kung ano ang isasagot. "Anong ibig mong sabihin?" ngumiti si Evelyn, pero may bakas ng lungkot tamis sa kanyang mga mata. "Mamaya ko na ipapaliwanag. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang tulungan." "Tulungan? Sa paano?" tanong ni Laika. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng pag-uusisa. "Sa pagiging masaya," sagot ni Evelyn. "Sa pagiging ikaw." Nagpatuloy ang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Tanging tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Si Lika ay nanatiling nakatitig kay Evelyn. Ang kanyang mga iniisip ay magulo. Ano ang ibig sabihin ng multong ito? Bakit siya? At paano siya natutulungan ng isang multo? Bago pa man makahanap ng sagot si Laika sa kanyang mga tanong, biglang humangin ng malakas mula sa bintana at parang may malamig na kamay na humaplos muli sa kanyang balikat. Napapikit siya at nang dumilat muli, naroon pa rin si Evelyn nakangiti. "Simula pa lang ito, Laika," sabi ni Evelyn. Ang boses ay puno ng misteryo. "Marami pa tayong pag-uusapan." Sa gitna ng maulang gabi, tahimik na nakaupo si Laika sa kanyang maliit na sala. Ang lumang apartment na inuupahan niya ay tila nakikibagay sa lagay ng panahon. Ang mga pader ay basa sa singaw ng ulan, at ang amoy ng inaamag na kahoy ay lalo pang bumibigat sa hangin. Naka-off ang ilaw, tanging ang liwanag ng lampara sa tabi ng sopa ang nagbibigay ng munting liwanag sa paligid. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang tunog nito'y tila awit na paulit-ulit, ngunit nakakapagpatahimik. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi mapakali si Laika. Sa loob ng ilang linggo, may naririnig siyang kakaibang mga tunog sa apartment tuwing ganitong oras. Mahihinang kaluskos sa kusina. Mga yabag na parang galing sa itaas, kahit wala namang second floor ang unit. At ngayong gabi, ang tunog ay mas malinaw, mas malapit. Isang malamig na hangin ang dumaan kahit sarado ang lahat ng bintana. Napayakap si Laika sa kumot. Ang puso niya ay tila may sariling buhay sa bilis ng pagtibok. "Siguro akapete na imahinasyon ko lang," bulong niya sa sarili, ngunit halata sa boses niya ang alinlangan. Kinuha niya ang tasa ng kape sa mesa, ngunit bago niya pa ito maabot, may naramdaman siyang malamig na haplos sa kanyang balikat. Napabalikwas siya. Ang tasa ay nahulog at nabasag sa sahig. "Pasensya na, hindi ko sinasadya, Kabya," sabi ng isang boses. Malinaw, ngunit tila nagmumula sa hangin. Agad na tumayo si Laika. Ang mga matayan naghanap ng pinanggalingan ng boses. Sa isang sulok, sa tabi ng antigong aparador, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae. Ano ka?" tanong ni Laika. Ang boses niya ay nanginginig. Ang babae na tila nasa edad na 18 ay ngumiti. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulot, at ang suot niyang damit ay parabang mula sa ibang panahon. Ngunit ang pinakanakakapukaw ng pansin
ay ang kanyang kalmadong presensya na parang hindi siya nakakatakot kundi nakakagaan ng loob. Ako si Evelyn, sabi ng babae, at ikaw ang bagong nakatira dito, hindi ba? Multo ka ba? Tanong ni Laika, umaatras habang pilit na hinahanap ang pintuan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang tingin kay Evelyn. Oo, sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nananakit. Gusto ko lang magpakilala. Hindi alam ni Laika kung ano ang mas nakakagulat, ang mismong presensya ng multo o ang paraan nito ng pakikipag-usap na parang normal lang ang lahat. Bakit? Bakit ka nandito? Sumandal si Evelyn sa aparador. Ang kanyang anyo ay parang usok na mahina ngunit buo. Matagal ko nang tinitirhan ng lugar na ito kahit noong buhay pa ako at ngayon, ikaw ang bagong nakatira. Nakakatuwa lang na ikaw ang unang pumansin sa akin. Paano kita hindi papansinin? Sagot ni Laika. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Bakit mo ako ginugulo? Ginugulo? Hindi naman kita ginugulo, sabi ni Evelyn, tila nasaktan. Gusto ko lang makipagkaibigan. Napakurap si Laika. Kaibigan? Sino naman ang gustong maging kaibigan ng isang multo? Ngunit sa kabila ng kanyang takot, may kung anong kakaibang init ang naramdaman niya sa sinabi ni Evelyn. Matagal na rin mula nang may magsabi sa kanya ng ganoong bagay. Bakit ako? Tanong niya. Ang boses ay halos isang pulong. Ngumiti si Evelyn. Ang kanyang anyo ay tila nagningning sa munting liwanag ng lampara. Kasi Laika, pareho tayong nag-iisa at minsan, ang kailangan mo lang ay isang taong makikinig. Hindi nakasagot si Laika. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot kaya siya natahimik, kundi dahil may kung anong tumama sa puso niya sa sinabi ng multo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog mula sa kusina ang pumukaw sa kanilang atensyon. Pareho silang napatingin doon. Si Lick ay muling nakaramdam ng kaba, habang si Evelyn naman ay tila nagseryoso ang muka. May ibang nandito, sabi ni Evelyn. Ang boses ay biglang naging malamig. Hindi siya tulad ko. Sa gitna ng isang maulang gabi, nakaupo si Laika sa kanyang maliit na sala, nakaakap sa isang manipis na kumot habang tahimik na binabasa ang isang lumang nobela. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng walang tigil. Ang tunog ng patak nito sa bubong ay parang ritmo ng isang malungkot na kanta. Ang lamig ng hangin ay sumisingit sa bawat tiwang ng kanyang lumang apartment, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob niya. Simula nang lumipat siya rito, 2 buwan na ang nakalipas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat tuwing gabi. May mga tunog na tila kaluskos ng mga paa, mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, at minsan ay parang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balikat kahit wala namang bintanang bukas. Naisip niyang baka ito'y bunga lamang ng pagod mula sa trabaho, ngunit ngayong gabi parang mas matindi ang presensya ng kung anumang hindi niya maipaliwanag. Habang binabasa niya ang nobela, bigla siyang nakarinig ng mahinang tunog mula sa kusina. Parang may nabasag. Napakurap siya, ang puso'y biglang bumilis. Tumayo siya. Hawak ang cellphone na ang flashlight tabi ay nag-iilaw at dahan-dahang lumapit sa kusina. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa malamig na sahig. Nang makarating siya roon, nakita niyang may baso sa mesa na tala gumalaw ng kusa, nahulog at nabasag sa sahig. May daga siguro, bulong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang sariling isip. Ngunit bago pa siya makalabas ng kusina, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa tabi niya kasabay ng isang mahinang tinig na parang bulong. Pasensya na, napaatras si Laika, ang kanyang cellphone ay muntik ng mahulog sa kanyang nanginginig na kamay.
"Sino yan?" Tanong niya ang boses ay nanginginig sa takot. Mula sa kanyang gilid, unti-unting lumitaw ang isang figura. Isang dalagitang nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang buhok ay mahaba at basa tila bagong hugas. Ngunit ang kakaiba sa kanya ay ang hindi kapanipaniwalang linaw ng kanyang anyo, parang alapap na nagkatawang tao. Ang kanyang mukha ay maamo, may ngiti sa labi na hindi nakakatakot ngunit hindi rin ganap na nakakaaliw. "Huwag kang matakot," sabi ng dalaga. Ang boses ay magaan ngunit malinaw, parang tunog ng ulan na tumatama sa dahon. "Ako si Evelyn." Hindi makapagsalita si Laika. Ang katawan niya ay tila na be-freeze sa kinatatayuan. Ang kanyang utak ay naguguluhan sa nakikita. Isang multo, walang duda. Ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo, nanatili siyang nakatayo, pilit na sinasapawan ng kanyang takot ng kuryosidad na unti-unting sumisibol. "Matagal na akong nandito," patuloy ni Evelyn. Ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. "Ikaw ang unang tumira dito na hindi agad tumakbo. Bakit ka nandito?" tanong ni Laika. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan sa labas. Ngumiti si Evelyn, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti ay may lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko rin alam. Siguro may kailangan pa akong gawin. O baka naman gusto ko lang ng kausap." Hindi makapaniwala si Laika sa kanyang naririnig. Isang multo na humihingi ng kausap. Parang eksena sa isang pelikula. Ngunit hito't nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tatakbo ba siya palabas ng apartment sa gitna ng ulan o haharapin ang kakaibang nilalang na ito? Sa kabila ng kanyang takot, may kung anong bagay sa presensya ni Evelyn na nagdudulot ng kakaibang init sa malamig na gabing iyon. Hindi ito ang tipikal na multong napanood niya sa mga horror movie. Ang kanyang anyo ay hindi nakakatakot at ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Baka pwede naman tayong mag-usap?" Alok ni Evelyn, ang mga mata'y kumikislap sa pag-asa. Hindi sumagot si Laika. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kumot na dala niya mula sa sala. Sa pagkakataong iyon, isang malamig na hangin ang muling dumampi sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang isang alok ng pagkakaibigan mula sa kabilang buhay. Sa gitna ng madilim at maulang gabi, nakaupo si Laika sa kanyang maliit na sala, nakabalot ng makapal na kumot habang tahimik na nagmamasid sa ulan na bumubuhos sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa yero ay parang musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabing iyon, may kung anong hindi mapakaling pakiramdam na bumabalot sa kanya. Mula nang lumipat siya sa lumang apartment na iyon sa Maynila, hindi na siya tinantanan ng mga kakaibang ingay, mga kaluskos sa sahig, mahihinang yabag sa pasilyo at tila baga bulong na hindi naman galing sa kahit sinong tao. Malaki ang pasasalamat niya na tag-ulan dahil kahit papaano'y natatakpan ng ingay ng ulan ang mga tunog na iyon. Ngunit ngayong gabi, kahit na mas malakas ang ulan kaysa dati, naroon pa rin ang kaluskos, unay parang galing ito sa kusina tapos sa kwarto hanggang sa tila ba nasa mismong likuran na niya ito. Napatingin siya sa paligid, pilit na hinahanap ang pinagmumulan. "Siguro daga lang," bulong niya sa sarili, pilit inaalis ang kaba sa dibdib. Ngunit nang biglang bumukas ang ilaw sa kusina ng mag-isa, napasigaw siya. "May tao ba diyan?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Lumapit siya sa kusina, dahan-dahan. Dala ang flashlight mula sa kanyang cellphone. Nang buksan niya ang ilaw, wala siyang nakita kundi ang lumang mesa at mga lumang kasangkapan. Ngunit habang papalabas siya ng kusina, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balikat. "Laika,
may narinig siyang boses, malinaw, ngunit magiliw. Biglang napalingon siya at halos mabitawan ang cellphone. Sa kanto ng sala, may nakatayo, isang babae na sa mga late teens ang itsura, nakasuot ng puting damit na tila luma na ngunit malinis. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, ngunit ang kanyang ngiti ay kakaibang nakakagaan. Sino ka?" Tanong ni Laika, halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. "Evelyn," sagot ng babae. Tila ba parang simpleng bagay lang ang kanyang presensya. "Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan." Hindi sumagot si Laika. Napatitig lang siya kay Evelyn, ang kanyang mga mata yung nanlalaki sa takot at pagtataka. "Alam kong matagal ka nang may nararamdaman dito," patuloy ni Evelyn. "Ako na iyon, nakikita kita, naririnig kita. Pero ngayon lang kita kinausap. Mukhang kailangan mo ng kausap." Kausap? Napaatras na si Laika, halos mabangga ang tanga pader. "Bakit? Bakit mo ginagawa ito?" Ngumiti si Evelyn at sa kabila ng lamig ng hangin, may kung anong init sa kanyang ngiti. "Kasi parang lungkot na lungkot ka. Lagi kitang nakikita nakaupo diyan, nakatitig sa kawalan. Parang hindi mo alam kung paano magsimula ulit." Natigilan si Laika. Paano nalaman ng multong ito ang nararamdaman niya? Hindi niya alam kung matatakot siya o maaawa sa sarili niyang kalagayan. "Ay, hindi kitang kilala," sagot ni Laika, pilit na pinapalakas ang boses. "At bakit ako magtitiwala sa isang multo?" Napabuntong hininga si Evelyn. "Fair point," sagot niya. "Pero hindi ko rin naman hinihingi ang tiwala mo agad. Gusto ko lang makatulong. Matagal na akong nandito, Laika, at alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa." Hindi sumagot si Laika. Ang tanging naririnig niya ay ang patuloy na pagpatak ng ulan sa labas at ang mahinang boses ni Evelyn na tila ba bumabalot sa buong silid. "Hindi kita iiwan hangga't hindi ka handang bumalik sa mundo," dagdag pa ni Evelyn. "Hindi mo kailangang magmadali, pero sana hayaan mo akong samahan ka." Lumapit na si Evelyn ng isang hakbang, ngunit hindi siya nagpatuloy. Hinayaan niyang si Laika ang magdesisyon. Napatingin si Laika sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang multo, hindi takot ang naramdaman niya. Sa halip, isang munting tanong ang bumuo sa kanyang isipan. Hadpig pa. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung kailangan ko nga ng kaibigan, kahit multo pa siya? Nakabibinging katahimikan ang sumunod, ngunit sa katahimikang iyon, tila may nabubuo ng bagong simula.